Senator Rodante Marcoleta and his co-accused plead not guilty to plunder charges before the Sandigan Bayan. The case stems from the 75 million peso campaign donations he received that he allegedly did not disclose in his campaign expenses and SALN. May live report doon si John Riz Calata. John Riz, ano nangyari? May nagpasok ng not guilty plea sina Senador Rodante Marcoleta at ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ang Presidential Decree No. 46 ay ang pagbabawal sa mga public officials at employees na tumanggap ng regalo. Gayon din ang pagbabawal sa mga private individuals na magbigay ng regalo sa mga public officials. Kasabay nito ngayong araw, binawi ng kampo ni Marcoleta ang kanilang motion to quash para sa kasong plunder sa kaparehong korte, dahilan para basahan na rin ng sakdalang senador kung saan nagpasok din siya ng not guilty plea. Ayon sa kampo ni Marcoleta, layunin ng kanilang pag-uurong sa mosyon na mapabilis ang pag-usad ng kaso. Nang tanungin ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda si Marcoleta kung kusang loob ba nitong tinatanggap ang pagbawi sa mosyon, sumang-ayon ang senador at sinabing walang pamumuwersang naganap. Samantala, kinumpirma ng legal counsel ni Marcoleta na nagsumite na sila ng petisyon para pahintulutan itong makapagpiyansa sa kasong plunder, pero wala pang desisyon ng korte hinggil dito. Matatandaang nahaharap si Marcoleta sa kasong plunder at 3 counts ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 dahil sa pagtanggap ng 75 million campaign donations o undeclared campaign donations noong nakaraang taon, kung saan nagmula ang mga ito kina Espiritu, Aristotle Viray at dating Congressman Mike Defensor. Balik sa iyo, Mike. John Riz, kamusta na si Marcoleta? If you remember, 9 days din siya na nasa ospital bago siya mailipat dito sa New Quezon City Jail noong nakaraang linggo. So may chance ba kayo na kamustahin siya? Kanina May, nung pagpasok niya dito sa Sandigan Bayan, nakita natin si Senador Rodante Marcoleta na hindi na nakasakay sa wheelchair. Hindi kagaya noong nauna niyang mga appearances dito sa Sandigan Bayan na nakasakay ng wheelchair. At ngayon, mahusay na siyang nakapaglalakad at tila wala nang iniindang sakit. At nakita rin natin sa kanyang pagpasok na nakasuot na siya ng BJMP yellow shirt at nakaposas, May. So ano na ang mga susunod na hakbang o aasahan na pangyayari kaugnay dito sa mga kaso ni Marcoleta at yung mga co-accused niya? May mamayang 2:00 ng hapon, inaasahang babalik dito sa anti-graft court si Senador Rodante Marcoleta. Kasama niya naman dito, inaasahang makakasama niya si dating Congressman Mike Defensor para sa isa pang kaso o arraignment sa isa pang kaso ng presidential paglabag sa Presidential Decree No. 46. Samantala, itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang marking of evidences and exhibits sa July 28, 29, and 30 para sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 ni Marcoleta at iba pa. Gayon din ang pre-trial naman ay itinakda sa August 10. May. Maraming salamat, John Riz Calata, live mula sa Sandigan Bayan.